Ang pangako ng matinding yaman ang isa sa mga driving force para sa pagtuklas sa kasaysayan nating mga tao. Kahit ang ebidensya sa existence noon ay madalas na questionable. Ang paghahanap sa El Dorado ang isang magandang example dito. Dahil sa ang mga conquistador ay talagang taon ng ginugol para hanapin ang syudad na gawa umano sa isang ginto. Lumalabas na ang pangalang El Dorado ay tumutukoy pala sa leader ng mga Muisca people na binabalutan ng sarili nila ng gold dust sa isang ritual at hindi ito Golden City. Maging ang mga present-day search sa mga ganoong klaseng mundo ay may katulad din na motibasyon. Ang Titan, isa sa mga buwan ng Saturn, halimbawa, pinaniniwala ang napapalutan ng dagat ng liquid methane na isang langit para sa mga energy companies dito sa ating mundo. Ang mas matindi pa doon ay ang prospect na may isang planeta raw na nababalutan ng diamond. Ayon sa initial theories, ang 55 Cancri E ay isang planeta na may layong 40 million light years mula sa atin at ang buong layer nito ay binubuo ng solid diamond, kasama na syempre ang iba pang materials. Pero gaya ng El Dorado, nakita sa mga pag-aral na tila wishful thinking lamang ito. Ang research na nagtulak sa mga astronomers na mag-contemplate sa existence ng isang diamond world ay base sa obserbasyon sa bituin nito, ang 55 Cancri. Since theorized sa mga scientists na mayroong correlation sa pagitan ng chemical composition ng mga bituin at ng kanilang planeta, pinaniniwalaan na ang high carbon levels ng 55 Cancri ay applied din sa innermost planet system. Pag sinama mo siya sa high gravity ng planeta at proximity sa bituin nito, ang carbon levels na yon ay magpuproduce ng layer ng diamond sa ilalim ng molten surface ng planeta. Habang ang mga diamonds ay debated value dito sa ating mundo, ang ideya na ang cosmos ay nagpuproduce ng ganoong kalaking amount sa isang planeta ay talagang pumukaw sa atensyon ng media. Kaso ayon nga sa bagong data, sinabi nito na ang bituin ay hindi exceptionally carbon rich. Well, posible pa rin naman na ang 55 Cancri ay may ganoong komposisyon dahil sa ang correlation sa pagitan ng mga bituin at ng planeta ay base sa sarili nating solar system. Ang katotohanan ay malabo sa ngayon at ang anumang bagay ay maaring totoo o hindi tungkol sa surface ng planeta. Kung ang correlation ay applicable nga, kailangan nang maghanap ng mga astronomers ng planet-spanning gemstones sa ibang lugar. At ito ang nalalaman natin sa ngayon sa tinatawag nating Diamond Planet.